Naisip mo na ba kung gaano kabigat ang pananahimik? Hindi yung katahimikan na nagpapakalma, kundi yung pananahimik na nagtatago ng problema, nagtatakip ng maling ginawa, at unti-unting sumisira ng pamilya. Ngayon ikukwento ko sa inyo ang isang istorya. Hindi lang ito kwento sa Bible. Isa itong kwento na pwedeng mangyari sa kahit anong pamilya. Ito ang kwento na kung paanong kahit ang isang taong kilala bilang taong mahal ng Diyos ay nagkaroon din ng malaking pagkakamali bilang ama. At dahil sa kanyang pananahimik, may isang pamilyang tuluyang nasira. Isipin mo muna ito ng maigi. May isang batang prinsesa na naglalakad lang sa loob ng palasyo. Tahimik ang paligid, rinig ang tunog ng kanyang mga hakbang. Papunta siya sa kwarto ng kapatid niya sa ama. Wala siyang masamang iniisip, wala siyang balak na mali. Mabuti at inosente lang ang puso niya. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, papasok na pala siya sa isang bangungot na magbabago sa buong buhay niya. At ang pinakamasakit sa lahat, pagkatapos ng lahat ng mangyayari, tahimik lang ang susunod na mangyayari. Walang umaksyon, walang nagtanggol, at ang katahimikang iyon ay nagmula mismo sa taong dapat sana unang nagprotekta sa kanya, at ito ang sarili niyang ama. Para maintindihan ang bigat ng trahedyang ito, kailangan muna nating bumalik sa Jerusalem, humigit kumulang 1,000 taon bago si Kristo. Sa pinakamataas na bahagi ng lungsod, nakatayo ang Royal Palace. Dito nakatira si David, ang pinakadakilang hari na nakilala ng Israel. Si David ay mandirigma, sumakop ng mga kaharian, tinalo ang higante, at sumulat ng mga Book of Psalms o aklat ng awit na hanggang ngayon ay tumatago sa puso ng tao. Pero hindi ito kwento ng kanyang mga tagumpay. Ito ay kwento ng pinakamalaking pagkatalo niya bilang ama. Sa labas ng palasyo, malakas ang kaharian. Lumawak ang mga hangganan ng Israel. Umunlad ang ekonomiya. At ang pangalan ni David ay naging simbolo ng karunungan at hustisya. Ngunit sa loob mismo ng palasyo, may nabubuong delikadong sitwasyon na hindi niya pinansin. Dahil sa maraming asawa at concubines, isang normal na gawain ng mga hari noong panahong iyon, nabuo ang isang malaking pamilya. Mga anak na may iba't ibang ina, at kasabay nito, mga tensyon na hindi maiwasan. Nariyan si Amnon, ang panganay na anak ni David, ang susunod sana sa trono. Nariyan din si Absalom, anak din ni David na kilala sa kanyang kagwapuhan at karisma. At nariyan din naman si Tamar, isang batang prinsesa na anak din ni David na sa kalaunan ng buhay niya ay malapit ng wasakin ng isang serye ng pangyayari na pwedeng napigilan sana ng sarili niyang ama. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang kwentong ito hanggang ngayon ay hindi lang dahil sa drama at sakit na nangyari, kundi dahil sa mga aral tungkol sa pamumuno sa pamilya na dala nito. Paano nagiging matalino ang isang leader sa pamahalaan, pero bulag siya sa panganib sa loob ng sariling bahay? Paano nagiging sensitibo ang isang ama sa pagsusulat ng mga awit pero nanahimik sa harap ng paghihirap ng sariling anak? At higit sa lahat, ano ang matututunan natin mula sa mga pagkakamaling ito para maprotektahan ang sarili nating pamilya? Ngayon bubuksan natin hindi lang ang mga pangyayaring sumira sa kapayapaan ng pamilya ni David, kundi tutukuyin din natin ang 3 mahalagang babala na kailangang malaman ng bawat ama at ina para maiwasan ang ganitong klaseng trahedya. Dahil kahit nagbago na ang panahon ngayon, ang mga family dynamics na humahantong sa kapahamakan ay nakakatakot pa din. Ito ay kwento tungkol sa kapangyarihan, pagtataksil at mga bunga ng maling desisyon. Pero higit sa lahat, isa itong babala na ang katahimikan ng mga taong dapat sana ang nagpoprotekta ay pwedeng maging sandata na mas mapaminsala pa kaysa mismong karahasan. Ayon sa 2 Samuel chapter 3, ang pag-angat ni David bilang hari ay hindi lang minarkahan ng mga tagumpay sa digmaan, kundi pati ng paglaki ng kanyang pamilya. Habang nasa Hebron siya, nagkaroon siya ng 6 na anak mula sa iba't ibang babae. Nariyan si Amnon, anak ni Ahinoam, si Kileab, anak ni Abigail, si Absalom, anak ni Maaka, si Adonijah, anak ni Hagit, si Shepataya, anak ni Abital, at si Ithrim, anak ni Egla. Nang lumipat si David sa Jerusalem, lalo pang lumaki ang kanyang pamilya. Dahil dito, ang loob ng palasyo ay naging refleksyon ng isang komplikadong pamilya. Isipin mo ang malalaking bulwagan na bato kung saan sabay-sabay lumalaki ang mga magkakapatid at kalahating magkakapatid. Hindi lang nilapasan ang pagiging anak ng hari, kundi pati ang ambisyon at inaasahan ng kani-kanilang mga ina. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 1, sa gitna ng ganitong sitwasyon, may kapatid si Absalom na nagngangalang Tamar, isang magandang dalaga, at may isa pang anak si David na si Amnon na nahulog ang loob kay Tamar.
Dito nagsimulang umusbong ang trahedyang babago sa lahat. Sa panlabas, tila normal ang takbo ng buhay sa palasyo. Hinahati ni David ang oras niya sa pamumuno ng kaharian at sa kanyang malaking pamilya. Isa siyang lalaking halos nakuha na ang lahat ng gusto niya. Ayon sa 2 Samuel chapter 3 verse 10, umabot ang kanyang kaharian mula Dan hanggang Beersheba, ibig sabihin halos buong Israel. Pero sa likod ng yaman at kapangyarihan, may mga senyales ng problema na unti-unting lumilitaw. Ang una ay ang mismong istruktura ng pamilya. Dahil maraming anak na may iba't ibang ina, natural lang selosan at rivalry. Bawat prinsipe ay may sariling grupo ng taga-suporta, sariling impluensya at sariling ambisyon. Si Amnon bilang panganay ay may espesyal na posisyon. May pribilehiyo siya sa palasyo at may malaking impluensya. Si Absalom sa kabilang banda ay nagpapakita na ng mga ugaling magdadala sa kanya sa rebelyon, karisma, ambisyon at matinding pakiramdam ng sariling hustisya. At sa gitna nila, nariyan si Tamar na ayon sa kaugalian ng mga birhen sa royal household ay mahigpit na pinoprotektahan at inilalayo sa panganib. May isa pang mahalagang tauhan sa kwento, si Jonadab, pamangkin ni David at kaibigan ni Amnon. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 3, siya ay inilalarawan bilang isang napakatusong lalaki. Siya ang magiging mitya ng apoy, ang taong gagamit ng talino hindi para sa kabutihan, kundi para itulak ang isang delikadong sitwasyon tungo sa hindi na mababaling trahedya. Ang presensya ni Jonadab sa palasyo at ang lapit niya kay Amnon ay malinaw na halimbawa kung paano ang mga masasamang tagapayo ay kayang samantalahin ang mahihinang pundasyon ng isang pamilya. At ang mas masakit, kitang-kita na ang mga babala bago pa mangyari ang trahedya, ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga anak sa kani-kanilang grupo, ang kakulangan ng malapit na paggabay ng ama, at ang presensya ng mga taong may masamang impluensya. Ayon sa Proverbs chapter 22 verse 3, ang maingat na tao ay nakakakita ng panganib at umiiwas, pero ang pabaya ay nagpapatuloy at nagbabayad ng kapalit. Ito mismo ang nangyari kay David. Abala siya sa pamamahala ng kaharian. Nakatuon ang isip niya sa digmaan, politika at kapayapaan ng buong bansa. Dahil dito naging kampante siya. Akala niya ay maayos ang takbo ng kanyang pamilya. Hindi niya napansin na unti-unti nang nasisira ang relasyon ng kanyang mga anak. Ang lalaking kayang humusga sa pinakamahirap na isyu ng kaharian ay nagiging bulag sa delikadong nangyayari sa loob mismo ng kanyang tahanan. Itinuturo sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 hanggang 7 na ang mga magulang ay dapat palaging gabayan ng kanilang mga anak. Kausapin sila sa bahay sa daan bago matulog at pagbangon. Ibig sabihin hindi lang sa salita kundi sa araw-araw na presensya. Pero sa dami ng responsibilidad ni David at sa komplikadong istruktura ng kanyang pamilya, tila nakalimutan niya ang tungkuling ito. At dito nagsimulang ihanda ang entablado ng isang trahedya. Isang trahedyang sisira sa buhay ng isang inosenteng babae at magpapasimula ng sunod-sunod na pangyayari na yayanig sa buong kaharian. At nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila maliit lang. Isang malaswang pagtingin at isang masamang payo. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 2, si Amnon ay nahumaling ng husto sa kanyang kapatid na si Tamar hanggang sa magkasakit siya dahil sa matinding pagnanasa. Hindi ito pagmamahal ng magkapatid. Isa itong sakit ng isip at puso. Bilang panganay na anak ng hari, sanay si Amnon na nakukuha ang gusto niya. Pero ngayon ang gusto niya ay ipinagbabawal ang sarili niyang kalahating kapatid. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang pumasok sa eksena si Jonadab. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 3, siya ay isang napakatusong lalaki. Nang makita niyang payat at lupaypay si Amnon, tinanong niya ito, "Bakit ganyan ang itsura mo araw-araw? Ikaw ang anak ng hari, sabihin mo sa akin ang problema." Mukhang inosenteng tanong. Pero iyon pala ang pinto patungo sa isa sa pinakamalulupit na plano sa buong kasulatan. Sa halip na pigilan si Amnon at sabihing mali ang iniisip niya, ginamit ni Jonadab ang talino niya para gumawa ng patibong. Pinayuhan niya si Amnon, "Magpanggap kang may sakit. Kapag dumalaw ang iyong ama, sabihin mo na gusto mong si Tamar ang maghanda ng pagkain at ikaw mismo ang pakainin." 2 Samuel chapter 13 verse 5. Simple ang plano pero napakabangis. Alam ni Jonadab ang kaugalian noong panahong iyon. Normal para sa mga babae sa pamilya ang mag-alaga ng may sakit. Sigurado siyang hindi magdududa si David at lalong hindi maghihinala si Tamar. Ito ang perpektong bitag. At dito natin makikita kung gaano nakabulas ang konsensya ni Amnon. Hindi siya nag-alinlangan na magsinungaling sa ama,
linlangin ang kapatid at sirain ang tiwala ng pamilya. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 6, nagpanggap nga siyang may sakit. Nang dumalaw si Haring David, sinabi niya, "Hayaan mo pong si Tamar ang maghanda ng pagkain at ako mismo ang pakainin niya." Ang hiling ni Amnon ay tunog normal sa pandinig ni David. Tutal sino ba naman ang mag-iisip ng masama sa isang kapatid na may sakit at humihiling ng pag-aalaga mula sa kanyang kapatid na babae? Ito ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng kwento. Dahil dito natin makikita kung paano ang inosenteng desisyon ng isang ama ay pwedeng maglagay sa panganib ng sarili niyang anak. Sa Proverbs chapter 27 verse 12, malinaw ang babala. Ang maingat ay nakakakita ng panganib at umiiwas, pero ang pabaya ay nagpapatuloy at nagbabayad ng kapalit. Sa sitwasyong ito, lahat ng babala ay binaliwala. Nandoon na ang obsesyon ni Amnon, ang kahinahinalang payo ni Jonadab, at ang hindi karaniwang kahilingan na si Tamar mismo ang mag-alaga. Ang plano ni Amnon ay hindi lang tungkol sa ipinagbabawal na pagnanasa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kontrol, at paglapastangan sa ugnayan ng pamilya. Ginamit niya ang lahat ng mayroon siya, ang pagiging panganay, ang tiwala ng kanyang ama, at ang kabutihan ng kanyang kapatid para likhain ang eksaktong sitwasyon kung saan magagawa niya ang kanyang pinakamadilim na balak. Samantala, si Tamar, inosente at masunurin, ay pumunta sa silid ng kanyang kapatid para mag-alaga. Walang sino man ang naghinala, walang nakakita sa paparating na bangungot. Ayon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 26, mas mapait pa kaysa kamatayan ang bitag na ang puso ay silo at ang mga kamay ay tanikala. At ang sumunod na pangyayari ay malinaw na nakatala sa 2 Samuel chapter 13. Pagdating ni Tamar sa silid ni Amnon, nakita niya ang kanyang kapatid na kunwari may sakit. Bilang isang mapagmahal na kapatid, naghanda siya ng pagkain, ipinakita ang buong malasakit at kabutihang loob na inaasahan sa kanya. Pero bigla, nahulog ang maskara. Nang iabot niya ang pagkain, hinawakan siya ni Amnon at sinabi, "Higa ka sa akin, kapatid ko." 2 Samuel chapter 13 verse 11. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tamar ang bitag na kanyang napasukan. Ang kanyang agarang tugon ay nagpapakita ng kanyang talino, dangal at kaalaman sa kautusan. Sumigaw siya, "Hindi, kapatid ko, wag mo akong pilitin. Hindi ito ginagawa sa Israel. Wag mong gawin ang kasamaan na ito." 2 Samuel chapter 13 verse 12. Sinubukan niyang kausapin ang konsensya ni Amnon. Ipinaalala ang kautusan, ang moralidad at ang anumang bakas ng kabutihan na maaring natitira pa sa kanyang puso. Sa desperasyon, iminungkahi pa niyang kausapin ang hari, hindi dahil gusto niya ang mangyayari, kundi para makatakas, makabili ng oras o mailigtas ang sarili. Ngunit si Amnon, lubos ng nilamon ng kanyang obsesyon, ay tumangging makinig at dahil mas malakas siya, ginahasa niya si Tamar. 2 Samuel chapter 13 verses 13 hanggang 14. Ang karahasan ng ginawa niyang ito ay mas lalong tumindi dahil sa susunod niyang ginawa. Isang bagay na magpapakita na ang kasalanan niya ay hindi lang laman, kundi ganap ng bulok ang kanyang puso. At dito pa lamang talaga nagsisimula ang mas mabigat na epekto ng katahimikan ni David. Ibinunyag ng kasulatan na agad pagkatapos ng ginawa ni Amnon, ang kunwari niyang pag-ibig ay napalitan ng matinding galit. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 15, kinamuhian siya ni Amnon ng matindi, mas matindi pa kaysa sa pagnanasa na una niyang naramdaman. At dito lalong lumitaw ang kalupitan ng kanyang puso. Sa huling anyo ng pang-aabuso, pinalayas niya si Tamar. Dinagdagan ang karahasang ginawa niya ng publikong kahihiyan. Si Tamar, wasak ang loob, ay nilagyan ng abo ang ulo, pinunit ang magarang damit na suot niya. Isang kasuotan na tanda ng kanyang pagiging dalagang prinsesa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ulo at umalis na umiiyak ng malakas. 2 Samuel chapter 13 verse 19. Sa kulturang iyon, ang pagpunit ng damit at paglalagay ng abo ay hayagang tanda ng matinding pagluluksa at trahedya. At dito tayo dumarating sa pinakamabigat na bahagi ng kwento, ang bahaging nagbibigay ng pangalan sa trahedyang ito, ang katahimikan ni David. Nang makarating kay Haring David ang balita, sinabi ng kasulatan, nagalit siya ng husto. 2 Samuel chapter 13 verse 21. Pero pagkatapos ng galit, wala nang sumunod, walang hustisya. Walang parusa, walang proteksyon para sa kanyang anak na babae. Tahimik ang hari, tahimik ang ama. May ilang iskolar ang nagsasabing baka naparalisa si David ng sarili niyang konsensya. Naaalala ang sarili niyang kasalanan kay Bathsheba. May iba namang naniniwalang napunit siya sa pagitan ng pagiging hari at pagiging ama.
Pero anuman ang dahilan, iisa ang resulta. Isang anak na babae ang nawasak ang buhay. Isang kriminal ang hindi naparusahan. At sa puso ni Absalom na itanim ang binhi ng paghihiganti. Ang katahimikan ni David ay umaalingaw-ngaw bilang babala sa lahat ng magulang. Kapag ang may kapangyarihan at responsibilidad ay piniling manahimik sa harap ng kawalan ng katarungan, lalo na sa loob mismo ng pamilya, mapanira ang magiging bunga nito. Si Tamar ay nabuhay bilang isang wasak at nag-iisang babae sa bahay ng kanyang kapatid na si Absalom. 2 Samuel chapter 13 verse 20. Ang buhay na dati puno ng pag-asa at pangarap ay nauwi sa katahimikan, pag-iisa at trauma. Ang palasyong dapat sana'y naging kanlungan ay naging lugar ng kanyang bangungot at ang ama na dapat sana'y naging tagapagtanggol ay naging kasangkot sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Hindi lang nabigo ang katahimikang ito na magdala ng hustisya kay Tamar. Ito rin ang nagtanim ng mas malaking trahedya. Ayon sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11, kapag ang parusa sa kasalanan ay hindi agad isinasagawa, lumalakas ang loob ng tao na gumawa pa ng masama. May presyo ang katahimikan. At sa pamilya ni David, may tubo ang sisingilin nito. Ibinunyag ng 2 Samuel chapter 13 verse 22 na si Absalom ay hindi na muling kinausap si Amnon. Kahit sa mabuti o sa masama, tahimik siya. Pero galit na galit. Kinasuklaman niya si Amnon dahil nilapastangan nito ang kanyang kapatid na si Tamar. Ang katahimikang ito ni Absalom, hindi tulad ng katahimikan ni David, ay may layunin. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Sa loob ng 2 taon, inipon ni Absalom ang kanyang galit, araw-araw itong pinatindi habang maingat na nagpaplano ng paghihiganti. At ayon sa kasulatan, makalipas ang 2 taon, 2 Samuel chapter 13 verse 23, isinagawa na ni Absalom ang kanyang plano. Ang plano niya ay kasing tuso ng kay Amnon, pero may ibang layunin. Hustisya ayon sa sarili niyang kamay. Nag-organisa siya ng sheep shearing festival, isang okasyong karaniwang may kasamang malalaking handaan, kasiyahan at alak. At dito magsisimula ang susunod na yugto ng trahedya. Isang trahedyang isinilang mula sa katahimikan ng ama. Ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 24, inimbitahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari, kasama na si Haring David mismo. Kahit alam niyang malamang ay hindi sasama ang hari. Pero nang mag-alinlangan si David na payagan si Amnon na pumunta sa handaan, doon naging mas malinaw ang intensyon ni Absalom. Sinabi niya, kung hindi po kayo sasama, pahintulutan ninyo na lang po na sumama si Kuya Amnon. 2 Samuel chapter 13 verse 26. Mukhang walang masama ang hiling. Pero sa likod nito may dalang hatol na kamatayan. Dumating ang araw ng handaan, may pagkain, may alak at masayang usapan. At ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 28, nang lasing na at masaya si Amnon dahil sa alak, ibinigay na ni Absalom ang hudyat sa kanyang mga tauhan. Malinaw ang utos niya. Kapag lasing na si Amnon at sinabi ko sa inyo, patayin ninyo siya. Huwag kayong matakot. Doon na dumating ang sandali ng paghihiganti. Mabilis at marahas ang nangyari. Pinatay si Amnon. Ang iba pang mga anak ng hari, takot na baka sila na ang kasunod, sumakay agad sa kanilang mga mula at tumakas. 2 Samuel chapter 13 verse 29. Ang unang balitang nakarating kay David ay mas malala pa kaysa sa totoong nangyari. May nagsabi sa kanya, pinatay ni Absalom ang lahat ng anak ng hari. Wala ni isa ang natira. 2 Samuel chapter 13 verse 30. Dito natin muling nakikita na mabilis kumalat ang masamang balita. Pero hindi laging tama. Maya-maya dumating si Jonadab, ang parehong taong nag-udyok kay Amnon sa masamang plano noon. Sinabi niya sa hari, huwag po kayong mabahala, Panginoon ko. Hindi po lahat ng prinsipe ang pinatay. Si Amnon lamang ang namatay. 2 Samuel chapter 13 verse 32. Ang reaksyon ni David sa pagkamatay ni Amnon ay larawan ng isang amang punit ang loob, nahahati sa pagmamahal sa mga anak at sa bunga ng sarili niyang katahimikan noon. Ayon sa kasulatan, tumayo ang hari, pinunit ang kanyang damit at humiga sa lupa. 2 Samuel chapter 13 verse 31. Pero hindi pa rito natapos ang siklo ng karahasan at katahimikan. Tumakas si Absalom papuntang Geshur at doon siya nanatili ng 3 taon. Sa panahong iyon, ayon sa 2 Samuel chapter 13 verse 39, nangungulila si David kay Absalom. Kahit patay na si Amnon, ang puso ng ama ay nananabik pa rin sa anak na tumakas. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang isang mabigat na aral. Ang karahasan ay nagbubunga ng karahasan at ang katahimikan sa harap ng kawalan ng katarungan ay humahantong sa mas malalang trahedya. Ayon sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong magpalinlang.
Hindi niloloko ang Diyos. Ang anumang itinanim ng tao, yun din ang aanihin niya. Ang katahimikan ni David matapos ang nangyari kay Tamar ay nagpatong-patong ang kabayaran. Isang anak na babae ang wasak ang buhay. Isang anak na lalaki ang pinatay. Isa pang anak ang tumakas at ipinatapon sa sarili niyang landas. At ang buong pamilya ng hari gumuho. At hindi pa rito nagtatapos ang epekto nito. Para lubos nating maunawaan ang bigat ng trahedyang ito, kailangan nating tingnan ang malalaking pagkukulang ni David bilang ama. Ang parehong lalaking humarap kay Goliath nang walang takot at namuno sa Israel nang may karunungan ay nabigo sa mismong sandaling pinakakailangan siya ng kanyang pamilya. Ang unang malaking pagkakamali niya ay ang kawalan ng pagbabantay. Bilang isang bihasang leader, dapat sanay napansin niya ang mga babalang palatandaan. Ayon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, hindi tumitingin ang Panginoon sa panlabas na anyo kundi sa puso. Ngunit si David na sanay tumingin sa puso ng iba ay hindi nakita ang panganib na unti-unting nabubuo sa loob ng sarili niyang tahanan. Nakakabigla dahil si David mismo ay pinili ng Diyos dahil marunong siyang tumingin lampas sa panlabas na anyo. Pero sa sarili niyang bahay nabigo siyang makita ang madidilim na intensyon na unti-unting nabubuo. Ito ang ikalawang malaking pagkakamali niya. Nang hina siya sa oras ng krisis. Nang gawin ang kasamaan laban kay Tamar, sinasabi ng kasulatan na galit si David. Pero doon na lang natapos. Wala siyang ginawa. Mahalaga ito dahil bilang hari, mayroon siyang buong kapangyarihan para magpatupad ng hustisya. Ayon sa Proverbs chapter 21 verse 15, kapag may hustisya nagdudulot ito ng kagalakan sa matuwid pero takot sa masasama. Sa puntong iyon nabigo si David bilang ama at bilang leader. Ang ikatlong pagkakamali at marahil ang pinakamalala ay ang pagpayag niyang hadlangan ng kanyang nakaraan, ang tamang aksyon sa kasalukuyan. May mga nagsasabing baka nakaramdam ng hiya si David dahil sa sarili niyang kasalanan kay Bathsheba. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 10, ipinaalala ng propetang si Nathan ang hatol ng Diyos. Hindi na aalis ang tabak sa iyong sambahayan. Pero ang propesiyang iyon ay hindi dahilan para manahimik, kundi babala para mas maging alerto siya bilang ama. Sa halip nagpakita si David ng isang mapanganib na ugali. Iniiwasan niya ang mahihirap na komprontasyon sa loob ng pamilya. Makikita ito kahit sa isa pa niyang anak na si Adonijah. Ayon sa 1 Kings chapter 1 verse 6, hindi siya kailanman sinaway ng kanyang ama at hindi tinanong kung bakit siya ganun umasta. Iisa ang pattern, hindi hinaharap ang mali sa loob ng tahanan at ang bunga nito ay malagim. Ang mahinang pamumuno ni David ay lumikha ng puwang sa awtoridad at ang puwang na iyon ay napuno ng karahasan at paghihiganti. Ayon sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11, kapag ang parusa sa kasalanan ay hindi agad ipinapatupad, lalong nagiging matapang ang puso ng tao sa paggawa ng masama. Sa katahimikan ni David matapos ang krimen ni Amnon, parang binigyan niya ng pahintulot si Absalom na akuin ang hustisya sa sarili niyang kamay. At may isa pang pagkakamali, mas tahimik pero kasing bigat ng iba. Nabigo siyang lumikha ng ligtas na espasyo para sa bukas na pag-uusap sa pamilya. Nang masaktan si Tamar, wala siyang natakbuhan sa sariling ama para humingi ng hustisya. Nang naglalagablab ang galit ni Absalom, walang pag-uusap na pumigil sa susunod na karahasan. Ayon sa Proverbs chapter 29 verse 15, ang disiplina at pagsaway ay nagbibigay ng karunungan. Pero ang batang pinababayaan ay nagdadala ng kahihiyan. Ang kakulangan ng maayos at may pagmamahal na disiplina ang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga anak ni David ay sumunod sa sarili nilang gusto. Kahit pa ito ay mapanira at mapanganib, ang mga pagkakamaling ito sa pamumuno ay hindi lang aral ng kasaysayan. Ito ay malinaw na babala para sa lahat ng may responsibilidad, lalo na sa loob ng pamilya. Kapag ang mga taong dapat magprotekta at gumabay ay piniling manahimik at umiwas, ang epekto nito ay hindi lang panandalian. Umaabot ito sa mga susunod na henerasyon. Kaya ano ang maaari nating matutunan mula sa sinaunang trahedyang pampamilyang ito na hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang bigat, marami at napakahalaga para sa mga pamilya ngayon, kahit ano pa ang estado sa buhay o kultura. Unang mahalagang aral, ang pagiging alerto at mapagmatsyag. Ayon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, dapat tayong maging maingat at gising ang isipan. Sa panahon ngayon, hindi na lang pisikal ang panganib ng mga bata. Mayroon ng social media at digital relationships, mga banta na hindi agad nakikita pero may malalim na epekto. Hindi ito tungkol sa sobrang kontrol,
Hindi ito tungkol sa pagiging istrikto palagi. Ito ay tungkol sa presensya, pakikinig, pakikialam dahil nagmamalasakit. Ang mga senyales na hindi napansin ni David noon ay may katumbas ngayon. Biglang pagbabago ng ugali, paglayo at pag-iisa, tensyon o hindi normal na relasyon sa loob ng pamilya, at ang impluwensya ng mga taong may masamang epekto ikalawang aral. Kailangang kumilos agad kapag may abuso. Ang katahimikan ni David matapos masaktan si Tamar ay nagtuturo sa atin ng isang masakit na katotohanan. Ang hindi pagkilos sa harap ng kasamaan ay pakikipagsabuatan din. Ayon sa James chapter 4 verse 17, kung alam mo ang mabuting dapat gawin pero hindi mo ginawa, iyon ay kasalanan. Sa panahon ngayon, ibig sabihin nito ay pagbubukas ng komunikasyon sa pamilya, pagtatakda ng malinaw at pare-parehong hangganan, agarang aksyon kapag may hinala ng abuso, at paghingi ng profesional na tulong kapag kailangan. Ikatlong aral, kailangang putulin ng siklo ng karahasan. Ang nangyari sa pamilya ni David ay parang sunod-sunod na domino, mula sa maling pagnanasa, patungo sa karahasang sexual, mula sa katahimikan hanggang sa paghihiganti at pagpatay. Ayon sa Galatians chapter 6 verses 7 to 8, ang tao ay aanihin ang kanyang itinanim. Para sa mga pamilya ngayon, ibig sabihin nito ay kilalanin at harapin ang toxic na ugali at relasyon. Piliin ang mapayapang pagresolba ng alitan, itaguyod ang kapatawaran ng hindi isinasantabi ang hustisya, at lumikha ng ligtas na espasyo kung saan pwedeng magsabi ng nararamdaman ng walang takot. Ikaapat na aral, kailangan ng aktibo at present na pamumuno sa pamilya. Ayon sa Proverbs chapter 22 verse 6, turuan ng bata sa tamang landas at hanggang sa paglaki niya ay hindi siya lalayo rito. Pero ang pagtuturong ito ay hindi lang salita. Kailangan nito ng presensya, pakikilahok at pare-parehong magandang halimbawa. Sa praktikal na buhay ngayon, ibig sabihin nito ay aktibong pakikialam sa buhay ng mga anak, pagpapakita ng values sa gawa, hindi lang sa sermon, regular na oras para sa pamilya, at pagiging available lalo na kapag may krisis. Hindi sapat ang busy ako kung ang kapalit ay kaligtasan ng anak. At dito pumapasok ang huling mahalagang aral, ang tapang na basagin ng katahimikan, takot, hiya, o pagnanais na magmukhang maayos ang pamilya hindi dapat mas matimbang kaysa sa pagprotekta sa mahihina. Ayon sa Ephesians chapter 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Sa halip ilantad ninyo ang mga ito. Para sa mga pamilya ngayon, ibig sabihin nito ay paglikha ng tahanang pwedeng magsabi ng totoo, pagtatayo ng support system at proteksyon, at hindi pagkatakot humingi ng tulong sa labas kung kailangan. Dapat mas mahalaga ang kaligtasan kaysa itsura. Ang mga aral na ito ay hindi simpleng payo. Ito ay usaping buhay o kamatayan ng pamilya. Gaya ng nakita natin sa kwento ni Tamar, ang presyo ng katahimikan ay napakabigat at ang epekto nito ay umaabot sa mga susunod na henerasyon. Kaya paano natin isasalin ang mga aral na ito sa konkretong aksyon? Una, magkaroon ng regular na usapan sa pamilya. Huwag hintaying may problema bago mag-usap. Ayon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, dapat pinag-uusapan ang mahahalagang bagay kapag nasa bahay, naglalakad, humihiga at gumigising. Ikalawa, gumawa ng family safety plan. Kilalanin ang kaibigan at social circle ng mga anak. Magtakda ng malinaw na rules sa internet at social media. Magkaroon ng safety passwords para sa delikadong sitwasyon at siguraduhing updated ang emergency contacts. Ikatlo, humanap ng preventive professional support. Kung nagpapa-check up tayo sa doktor kahit wala pang sakit, ganun din sa pamilya. Ang family counselor o therapist ay makakatulong makita ang problema bago pa ito maging krisis. Ikaapat, patibayin ang samahan ng pamilya. Regular na kainan, sabay-sabay na activities, panalangin o tahimik na pagninilay at pagdiriwang ng mga simpleng tagumpay. At tandaan ito, walang perpektong pamilya, pero may handang pamilya. Ayon sa Proverbs chapter 24 verses 3 to 4, sa karunungan itinatayo ang bahay, sa pag-unawa ito'y pinatatatag at sa kaalaman napupuno ng mahalaga at magagandang bagay. Ang kwento ni Tamar, Amnon at David ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay salamin ng mga problemang kinakaharap pa rin ng maraming pamilya ngayon. Ang katahimikang sumira sa pamilyang ito ay banta pa rin sa mga tahanan ngayon. Pero hindi tulad ni Tamar, hindi natin kailangang magdusa ng mag-isa. Hindi tulad ni David, hindi natin kailangang hayaang ang nakaraan ang magparalisa sa kasalukuyan. At hindi tulad ni Amnon at Absalom, hindi natin kailangang hayaang galit at maling pagnanasa ang magdikta ng kapalaran ng pamilya.
Ayon sa Isaiah chapter 61 verse 3, ipinangako ng Diyos ang korona ng kagandahan kapalit ng abo, ang langis ng kagalakan kapalit ng pagdadalamhati, at ang damit ng papuri kapalit ng espiritu ng panghihina. Ang pangakong ito ay bukas sa lahat ng pamilyang pipiling basagin ng katahimikan. Nasa atin ang desisyon. Maari tayong manatiling tahimik tulad ni David o maari tayong maging tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating pamilya. Ang presyo ng katahimikan ay masyadong mataas. Panahon na para magsalita, kumilos at mag-alaga. Dahil minsan, ang pagbabasag ng katahimikan ang unang hakbang sa tunay na kapayapaan.